Ipinanganak ako sa marangyang pamilya at lumaki ako sa mga mababait at mapagkalinga ng mga magulang, kaya palaging bukas ang aking loob na tumulong sa mga nangangailangan. Bata pa lang kasi ako, nakikita ko ng mga magandang halimbawang yon na ginagawa ng mga magulang ko. Magandang araw po sa inyo, Hukom, at sa lahat ng listeners ng channel nyo. Nagbakasyon lang ako sa Maynila, dun sa mga kamag-anak ng tatay ko, pero pagkabalik ko, isang masamang balita na kaagad ang sumalubong sa akin. Ako nga po pala si Isabel, at ito ang aking kwento. Tay, nasa na kasi si nanay? Bakit kasi hinayaan niyo siyang umalis habang nasa bakasyon ako? Lang nga naman. Anong gagawin ko? Nag-away kaming dalawa tapos gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Ibang-iba ng nanay mo eh. Naiisip ko na baka sumama na yun sa lalaki niya. Alam po ninyo na hindi ganong klaseng babae si nanay. Noon yun. Pero habang wala ka, umaalis siya at pumupunta sa lugar na hindi ko alam kung saan. Malalaman ko na lang na nandoon siya kapag may nagsusumbong sa akin. Bakit ba kasi kayo naniniwala sa mga chismis ng mga tao? Sinisira lang nila ang pamilya natin. Tapos ikaw nagpapaapekto ka naman. Kinausap ko ng mahinahon ng nanay mo. Kaya lang bigla siyang umalis eh. Pagod na raw siya sa ganitong buhay. Lahat na nga ginagawa ko para lang maibigay ang pangangailangan niyong mag-ina nang sa ganun wala na kayong masabi. Pero parang hindi pa rin sapat para sa nanay mo. Marunong pong makontento si nanay. Kaya lang minsan kasi napapansin ko rin po na halos hindi man lang niyo siya pinakikinggan. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip tungkol sa bagay na to. Magpapahinga na ako ha. Naghahanda na ng pagkain si Tess. Pumunta ka na lang sa kusina. Mabilis na tumalikod si tatay, saka umakyat sa hagdan ng mga oras na yun. Agad-agad akong nagtungo sa kusina para makausap si Ate Tess. Alam ko na may alam siya sa nangyayaring ito at siya lang din na makakapagsabi sa akin sa mga totoong nangyayari. Nadatnan ko ang babae na naghahanda ng pagkain. Isabel, kumain ka na! Ate Tess, bakit po ba umalis si nanay? Ano ba talagang pinag-awayan nila ni tatay? Ang unang narinig ko, sabi ng nanay mo, may babae raw ang tatay mo. Doon nagsimula ang pagkatalo nilang dalawa. Nahihiya naman kasi akong umawat dahil katulong lang naman ako dito. Alam mo ba kung saan nagpunta si nanay? Hindi eh. Tinatanong ko nga siya pero hindi naman sumasagot. Saan ko kaya hanapin si nanay? Gusto ko siyang makausap para makapagbati na sila ni tatay. Ang mabuti pa, hayaan mo na lang muna sila magpalamig. Ang tatay mo kasi mainitin ng ulo, kaya halos hindi na sila magkaintindihan ngayon. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko. Ngayon lang sila nagkaganyan. 1 buwan lang naman ako dun sa Maynila eh. Siguro matagal lang nagkakasamaan ng loob ang mga magulang mo. Kaya lang hindi makapag-usap dahil ayaw din nilang marinig mo. At nung umalis ka na, doon na sila nakahanap ng pagkakataon para magprangkahan. Si Rose po ba hindi nagpunta dito? Hindi. Pero baka mamaya kapag nalaman niyang nakauwi ka na, pupunta yun. Nagagalit nga ako sa batang yun kasi puro gala. Nung umuwi ako kahapon sa bahay, ay naku, nadatnan ko na maraming kalat. Hindi nagliligpit. Pakisabi na lang po sa kanya na umuwi na ako ha, para makapunta siya dito mamaya. Sige, ayan, kumain ka na muna ha? Ate Tess, wala ka ba napapansin na kakaiba kay tatay? Gaya lang ano? Hindi kaya nag-aadik si tatay? Ay naku, Sus Mariosep! Bakit mo naman naisipan ang bagay na yan? Kasi namumula ang mga mata niya tapos pumayat bigla. Ay, ikaw talagang bata ka, oo. Natural na papayat at mamumula ang mata noon kasi hindi siya gaano makatulog ng maayos. Natural lang ata yun dahil umalis ang nanay mo. Namumroblema din yan, ano? Ay, nakaramdam ako ng gutom sa taas eh. Sasabay na lang ako sa iyong kumain. Sige po.
Ikaw, Tess, sumabay ka na lang dito sa amin. Ay, wag na lang. Mamaya na ako kakain kapag tapos na kayo. Marami pa kasi akong huhugasin ng mga kaldero doon at saka kawali. Ano ba tong niluto mo? Mukhang masarap, ha? Ang palagi mong request, kalderetang baboy. Nagsimula na kaming kumain, pero ramdam ko ang pagkailang sa akin ni tatay. Si Ate Tess naguhugas ng mga plato at napansin ko rin na panay ang lingon ni tatay sa kanya. Lumipas ang mga araw. Naging madalas ang pagbisita ni Rose sa bahay, ang anak ni Ate Tess. Magkaibigan kami simula elementarya at hanggang ngayon parang daig pa namin ang kambal tuko na hindi mapaghiwalay. Madalas kami nag-uusap sa garden dahil masarap ang hangin doon. Wala ka pa rin bang balita kung nasaan ang nanay mo, Isabel? Wala eh. Pinapahanap ko na nga rin siya eh. Sana nga bumalik na siya para magkita na kayo. Grabe atang tampo niya sa tatay mo kaya siya lumayo at nagtago. Siguro, hindi kaya totoo na may ibang babae si tatay kaya sumama ng hustong loob niya? Ay naku, hindi yun magagawa ng tatay mo, no? Ang sabihin mo, ginagatungan ng mga amiga niyang nanay mo, kaya lumala ang away nilang mag-asawa. Naisip ko na din yan. Tsaka nga pala, binigyan ako ng tatay mo ng 1,000. Ano? Bakit naman? Ewan ko, bigla na lang yung inabot sa akin eh. Ah, ganun ba? Naawa ata sa'yo kasi wala kang pambili ng damit. Ayan ang damit mo, butas na. Grabe ka naman sa akin. Mamaya hahalungkatin ko doon ang mga laman ng aparador ko. Ibibigay ko sa'yo mga damit na hindi ko na maisuot, ha? Yes! Salamat sa'yo bestie! Sandali lang kukuha lang ako ng maiinom sa loob. Pumunta ako sa kusina para humingi ng palamig kay Ate Tess. Kaya lang bigla ako napahinto nang makita ko sila ni tatay. Nagtatawanan habang hawak ni tatay ang kamay niya. Ayaw ko naman sanang bigyan ng kahulugan yun, Hukom. Kaya lang, ramdam ko na mayroong kakaiba sa kanilang mga kilos. Pero ang nagpasikip sa dibdib ko ay nang makitang hinalikan ni tatay sa pisngi si Ate Tess na dapat kay nanay niya lang ginagawa. Mamaya na lang, Peter. Tatapusin ko na munang ginagawa ko. Sos, wala namang makakakita sa atin eh. Baka biglang pumasok dito ang mga bata. Ayos lang kay Rose ang lahat, pero kay Isabel, baka mas lalo magtampo yun. Ate Tess, Tay! Anong ibig sabihin nito? Bakit kayo naghaharutan? Sinasabi ko na nga ba eh. Tigilan mo na kasi ako, Peter! Nagbibiroan lang kami ni Tess. Nagbibiroan po? Ano namang klaseng biro yung ginagawa nyo? Hindi po nakakatawa yan. Kaya parang wala lang sa inyo na nawala si nanay dahil may ipapalit ka na pala sa kanya. Isabel, naku pasensya ka na talaga ha. Kung ano man yung iniisip mo, hindi tama yon. Kitang-kita ko na po, hindi ako bata para mauto nyo. Alam ko po ang tama at saka alam ko ang mali. Ay, tama na Isabel, tama na yan. Huwag ka na magalit kay Tess. Ako lang naman ang makulit eh. Naku, pasensya ka na talaga anak ha. Please lang, huwag mo nang babanggitin sa ibang nakita mo sa amin ha. Itigil nyo na to, Tay. Nagtatrabaho po si Ate Tess. Nagtatrabaho siya na maayos at kaibigan pa siya ni nanay. Oo na, hindi ko na ito uulitin. Pasensya ka na talaga anak ha. Sa sobrang inis ko, bumalik na lang ako sa kinaroroonan ni Rose. Nagtaka pa ito nang makitang galit ako pero hindi ko na sinabi sa kanya ang dahilan. Isang umaga naman, pumunta ako sa palengke para bumili ng prutas na gusto kong kainin. Sobrang lutang ako sa kakaisip sa mga nangyayari. Naisip ko na baka ang dahilan kung bakit umalis si nanay ay dahil nakita niya si Ate Tess at saka si tatay. Aray! Sakit na pa ako! Uy, naku miss, ayos ka lang ba? Ikaw naman kasi, bakit bigla ka pumagit na sa kali? Magpapakamatay ka ba, ha? Halika na, tutulungan na kita makatayo dyan. Napilayan ata ang pa ako. Naku miss, meron kang galos. Pasensya na talaga ha, hindi ko sinasadya. Ihatid na kita sa inyo. Huwag na! Ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat. Alam mo may tao, ang bilis pa rin ng pagpapatakbo mo. Hindi po mabilis ang pagpapatakbo ko. Bigla ka kasing pumagit na kaya huli na para makapagpreno ako.
Miss, bubuhatin na kita para maihatid kita sa inyo. Teka, dahan-dahan lang ang tuhod ko. Sobrang sakit eh. Oo na. Ito na ha, bubuhatin na kita. Ay, ang bigat mo naman. Kasalanan mo talaga to eh. Pag ako napilayan at hindi makalakad, ipapakulong talaga kita eh. Napakapit ako sa lalaki na mga oras na yon habang iniinda ang sakit ng tuhod ko. Itinuro ko naman sa kanya ang bahay namin. Nang makarating na kami, binuhat niya pa rin ako papasok sa loob ng bahay. Nandun si tatay at si Rose. Nagulat sila nang makita akong may sugat, lalong-lalo na at buhat-buhat ako ng isang lalaki. O Isabel, ano nangyari sa'yo? Bakit dumudugo yung tuhod mo? Ano po kasi, tay? Aksidente ko po siyang nabangga dun sa kalye. Bigla po kasi siyang pumagitna sa daan. Bakit ka naman maglalakad sa gitna ng daan? Tito Peter, mukhang nasisiraan na ata ng ulo si Isabel eh. Dalhin mo na kaya siya sa psychiatrist. Ano? Bakit niya ako dadalhin sa psychiatrist? Hindi ako nasisiraan ng ulo. Huwag na kayong magbangayan dyan. Iho, maraming salamat ha at hinatid mo dito ang anak ko. Ako nang bahala sa kanya. Gagamutin ko na lang ang sugat niya. Ano ba pangalan mo? Dayo ka lang ba dito? Oo, ako nga pala si Kiro. Andun lang ang bahay ko sa kanto. Ako naman si Rose at siya si Isabel. Isabel, kung may libre kang oras, pumasyal naman tayo sa may plaza. O siya, sa susunod na lang kayo mag-usap ha. Kasi parang masakit talaga ang paa ng anak ko eh. Opo, sige po. Halis na po ako. Tess! Tess! May kailangan ka ba, Peter? Hanapin mo nga yung gamot, may sugat si Isabel. Sige, sandali lang. Hahanapin ko lang dun sa taas. Ano ba kasing iniisip mo, Isabel? Ang nanay mo ba? Kaya nga siya umalis kasi hindi ka na mahalaga sa kanya. Rose, bakit mo sinasabi sa akin yan? Para wag ka nang umasa na babalik pa ang nanay mo. Rose, tama na. Pasensya na po, Tito Peter. Siya nga pala Isabel. Simula ngayon dito natitira sina Rose at Tess. Ha? Ano naman po ang gagawin nila dito? Ang sabi ni nanay, uwian daw po sila ni Ate Tess. Wala nang nanay mo eh. At ang lungkot ng bahay na to kapag tayong dalawa lang nandito. Wala ka na magagawa dahil yun na ang desisyon ko. Napatingin naman ako kay Rose at nakita ko siyang biglang ngumisi. Kung noon masaya ako na palagi ko siyang nakakasama, ngayon naman biglang nag-iba ang nararamdaman ko para sa kanilang mag-ina. Lumipas ang mga araw, naisipan ko na mamasyal sa plaza. Naisipan kong daanan si Kiro kahit hindi naman kami close. Pakiramdam ko kasi mapapagaan niya ang loob ko. Kiro? Kiro, nandyan ka ba sa loob? Uy, Isabel, ikaw pala. Bakit ka nandito? Hindi ba ang sabi mo kapag gusto ko mamasyal sa plaza, dadaanan kita? Sobrang boring kasi sa bahay eh. Nako, paano ba yan? May nauna kasing nagyaya sa akin eh. Ha? Sino? Ako. Nung nakarang araw pa kasi kami nag-uusap ni Kiro eh. Saka pinapasok niya ako dito sa bahay niya para kumain ng almusal. Pero kung okay lang sa'yo na sumabay sa amin, mas maganda. Para masaya. Wag na. Ayos lang. Sige na, alis na ako Ikaw naman kasi, masyado kang pakipot sa lahat ng bagay. Bakit hindi mo na lang hanapin ang nanay mo? Tapos sumama ka na lang sa kanya para wala ng epal sa bahay. Bahay? Aling bahay ba ang tinutukoy mo? Yung sa amin o yung sa inyo? Yung bahay nyo na balang araw mapupunta sa amin. Ang kapal naman ng mukha mo, Rose. Bakit mapapasayo ang bahay namin, ha? Alam mo, Isabel, yung tawa mo, balang araw, magiging iyak yan. Uy, tama na nga. Bakit ba kayo nagtatalo? Akala ko ba magkaibigan kayo? Noon yon, hindi na ngayon. Nabigla naman ako sa sinabi ni Rose na mga oras na yon. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang nag-iba ang pananalita at pakikitungo niya sa akin. Oo, inaamin ko na masama ang loob ko sa nanay niya dahil masyado nitong inako ang pagkaasawa sa tatay ko. Pero labas naman dun si Rose. Habang tumatagal na nakatira sila sa bahay, doon ko nakita ang totoong ugali ni Rose. Sip-sip siya sa tatay ko at palagi niya akong sinisiraan. Isang umaga, nagulat na lang ako nang galit na pumasok si tatay sa kwarto.
Tay, ano pong ginagawa niyo dito ng ganito kaaga? Totoo ba yung sinumbong sa akin ni Rose? Na ayaw mo daw siyang pahiramin na maganda mong damit? Opo, kasi hindi naman siya nanghihiram eh. Kusa lang siyang pumasok tapos pinakialaman niya mga gamit ko. Sino ba naman po matutuwa doon? Matuto ko ng makihati sa kanya. Naiintindihan mo? At bakit naman po? Hindi naman natin siya kamag-anak ah. Peter, tama na yan. Huwag mo nang pagalitan si Isabel. Ito kasing si Rose eh. Mali naman talaga ang ginagawa. Pinagalitan ko na nga siya kanina eh. Tama si Rose. Kaya lumalaki ang ulo nitong anak ko eh. Kasi hindi ko man lang mapagsabihan. Nagiging bastos na si Isabel. Hindi marunong makisama. Huwag mong sabihan ng ganyan ng anak mo. Bakit ba mas pinipili mong kampihan ngayon si Rose kaysa sa akin? Ako po ang anak niyo. Matuto ko ng pakisamahan ng maayos si Tess at si Rose. Dahil hindi na sila basta kasambahay natin. Ano? Kung ganun, ano na sila? May relasyon kami ni Tess at ayaw ko nang itago pa ang katotohanan sa'yo. Si Rose dapat kapatid na ang turing mo sa kanya. Lahat ng sayo ay sa kanya na rin simula ngayon. Halos hindi ko matanggap nang sabihin niyo ni tatay sa akin. Gustong-gusto ko nang makita ang nanay ko para magsumbong sa kanya pero wala pa rin akong lead kung nasan siya. Hanggang makalipas pa ang ilang mga araw, nabigla ako nang dumating si Kiro sa bahay. May dala siyang balita tungkol sa nangyaring krimen sa baryo. Nagpapakain ako ng kambing noon sa likod ng bahay namin. Uy, Isabel, baka masunog ka ng init ha. Maputi pa naman yung balat mo kaya dapat iniingatan mo yan. Sanay naman ako sa ganitong gawain. Dati nga nung nandito si nanay, magkasama kami nagpapakain ng kambing. Bonding kasi namin tong dalawa. Kaya pala. Kawawa naman yung bata na pinatay sa baryo. Isipin mo, 10 taon pa lang yun, no? May nakakita ba sa nangyaring krimen? Wala nga eh. Hanggang ngayon, iniimbestigahan pa rin yung nangyari. Ang sabi, wakwak daw yung dibdib at tiyan ng bata eh. Baka naman pinatay ng mga adik dyan tapos kinuha ang laman loob nila para ibenta. Ang hula nga nila, baka raw aswang yung pumatay. Kasi kung tao lang, dapat hindi nakukunin yung bituka ng bata. Nawala ba pati ang bituka? Oo, yun ang sabi ng mga investigador. Ay, ang sweet naman ninyo. Siya ba ang pinunta mo dito, Hiro, ha? Siyempre ikaw, Rose. Kaya lang, siya ang una kong nakita rito eh. Ikaw na babae ka, mga agaw ka talaga. Rose, itigil mo yan. Ano ba, kakaligo ko lang. Uy, Rose, tama na. Ano ba yung ginagawa mo? Tama na sabi. Sa sobrang inis ko sa kanya, kaagad ko siyang sinampal. Ang alam ko, wala siyang karapatan na gawin ang bagay na yun sa akin dahil nasa pamamahay namin siya. Akma naman itong sasalakay sa akin para sabunutan ako, kaya lang pinigilan siya ni Kiro. Sabing tama na eh. Wala kami ginagawa ni Isabel. Nagkataon nga lang na siyang nakita ko. Alam nga namang hindi ko siya kausapin, bahay nila to. Hindi lang siya nagmamay-ari sa bahay na to. Pati na rin kami ng nanay ko. Mag-asawa ng tatay niya at ang nanay ko. Kaya kapatid ko na siya. Hanggang kailan hindi kita magiging kapatid? Sampid lang kayo ng nanay mo sa pamilya namin. Wala kayong karapatan sa bahay na to. Tama na nga, Rose. Mag-usap nga muna tayo. Paalisin mo yung babaeng yan, ha? Umiinit ang ulo ko ng ganito kaaga. Habang buhay ko talagang paiinitin ang ulo mo, Isabel. Hindi na ikaw ang prinsesa ng tatay mo ngayon. Tayo ng dalawa. Grabe, ang kapal talaga ng mukha mo, no? Grabe talaga, ang kapal! Bakit hindi ka bumili ng steel wool at ikiskis mo sa mukha mo nang numipis naman? Hindi naman nakaimik si Rose nang sabihin ko yon, kaya iniwanan ko na sila dun sa likod ng bahay. Hindi ko na talaga makayanan ang kakapalan ng mukha ng dati kong kaibigan at napupuno na rin ako. Napadaan naman ako sa garahe kung nasan si tatay na nag-aayos ng makina ng kanyang sasakyan. O Isabel, bakit basa ka? Tanungin niyo po doon sa anak ng asawa mo. Ano na naman ba kasi ang nangyari? Ang kapal na mukha ng babaeng yun, ha? Saka pati yung nanay niya. Hindi pa nga patay si nanay. Pinalit mo na siya kaagad sa mga... Hindi ko na alam kung anong tatawag ko sa kanila eh. Palibhasa kasi madamot ka kaya nagkakaganyan kayong magkapatid. Tay, hindi ko po siya kapatid. Sampid siya. Sila ng nanay niya. Ay, tama na. Balang araw kapag bumalik si nanay, kukunin namin lahat kung anong meron ka. Tingin mo babalik pa talagang nanay mo, ha?
Ikaw na ngang anak niya, hindi niya kinukumusta. At kung talagang may pakialam pa siya sa pamilyang to, sana hindi na siya umalis. Napaluha na lang ako sa sinabi ni tatay. Tama nga naman siya. Bakit hindi nga kami kinakamusta ni nanay? Marami akong katanungan sa aking isip kung nasan nga ba si nanay at kung babalikan pa niya ako. Hanggang isang umaga, maaga akong nagising para magluto ng sarili kong pagkain. Hindi kasi ako sinasali ni Ate Tess sa kanyang pagluluto, para lang sa kanilang tatlong hinahain niya. Nakita ko silang magnanay sa garden habang masayang nag-uusap. Lumapit ako para malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Nay, hindi ko talaga inaasahan na tatanungin ako ni Kiro ng ganun. Ang saya-saya ko. Ang akala ko nga si Isabel ang gusto niya kaya mainit ang ulo ko lagi sa kanya. Maganda lang naman si Isabel sa'yo kasi makinis ang kutis niya. Hindi kasi siya sanay sa mga gawaing bahay, hindi gaya mo. Pero ngayon na nakatira na tayo sa iisang bubong, hindi mo na rin kailangan na magtrabaho pa. Kaya nga, Nay, ang swerte natin dahil nagustuhan kayo ni Tito Peter. Yayain mo na kaya siya magpakasal. Baka naman mabigla si Isabel. Saka na lang kapag matagal na ang relasyon namin ng tatay niya. Wala din naman magagawa si Isabel kundi tanggapin tayo. Kahit na anak, maghintay ka lang. Lahat ng kay Isabel, magiging sa'yo din. Ay, nako, tekbalang! Ay, Isabel, nandiyan ka pala. Kanina pa po at narinig ko lahat ng napag-usapan nyo. Ang sakim nyo rin sa mga bagay na meron ako Umaasa ba kayo na kapag maikasal kayo ni tatay, may kahati kayo sa kung anong meron ako? Hindi naman sa ganon. Alam nyo, ang taas po ng respeto ko sa inyo kasi kaibigan kayo ng nanay ko. Kaya lang inahas mo si tatay para lang makaraos kayo sa kahirapan? Isabel, ano ba magagawa mo? Wala naman Kung gugustuhin namin, magiging kawawa ka lang. Pero ito pa, para mas lalong sumama ang loob mo. Alam mo ba na kaming na ni Kiro, ha? Wala din naman akong pakialam sa lalaking yun. Ang may pakialam ako, ang tatay ko. Isabel, alam mo, anumang oras pakakasalan ako ng tatay mo. Kaya lang iniisip pa rin kita. Huwag mong sagarin ang pasensya ko dahil sa oras na makasal kami, wala kang makukuhang yaman nyo. Nay, tara na nga. Maghahanda na tayo ng almusal nating tatlo para mas lalo kayong mahalin ni Tito Peter kapag inalagaan nyo siya na maayos. Napakuyom ako ng aking kamao dahil sa sobrang inis. Hanggang sa sumapit na ang gabi, halos hindi ako makatulog. Iniisip ko kung paano humantong sa ganitong sitwasyon ang buhay namin. Ang mga taong pinagkatiwalaan namin ni nanay ay mga gahaman at traidor pala. Bigla akong napatayo nang may malakas na humampas sa bintana. Bumangon ako para buksan ang bintana at tiningnan kung ano yon. Isang nilalang na kalahati ang katawan at may pakpak na parang paniki. Aswang! Tay! Tay, tulungan mo ako! Tay! Aswang! Lumayo ka sa akin! Aswang ka! Tay, tulungan mo ako! Lumayo ka sa akin! Layo! Isabel, ano nangyayari? Halimaw! Layuan mo ang anak ko! Diyos ko, mabuti na lang narinig niyo ang sigaw ko. Tay, nakalmot niyo ang pisngi ko. Sobrang sakit po. Isabel, halika rito. Ako nang magsasara ng bintana. Maupo ka muna dito sa kama. Ano ba kasing nangyari? Nagulat po ako biglang may humampas sa bintana. Hindi ko naman nakita na may aswang. Binuksan ko tapos bigla siya nakapasok at kinalmot ang mukha ko. Sa susunod, wag na wag kang basta-basta magbubukas ng bintana. Naintindihan mo ba? Opo, sobrang sakit at hapdi po ng mukha ko. O siya, hahanap lang muna ako ng gamot. Sandali lang. Nandyan po sa drawer. Meron po akong first aid kit dyan. O eto, nakita ko na. Akin na yung mukha mo, anak. Gagamutin na kita. Habang ginagamot ako ni tatay, biglang dumating sina Rose at Ate Tess. Nagulat naman ang mga ito na makita ang itsura ko. Biglang nag-alala si Ate Tess, pero tinaasan siya ng boses ni tatay. Magkalapit lang ang kwarto niyo ni Isabel. Imposibleng hindi niyo narinig na sumisigaw siya kanina. Napahimbing kasi ang tulog namin ni Rose kaya nga po, Tito. Kaya ngayon lang kami nagising. Kung hindi pala ako nagising, di namatay na sana yung anak ko na sinalakay ng aswang.
Aswang? Aswang ang may kagagawan sa sugat mo? Opo, sinalakay niya po ako. Isabel, ang pagkakaalam ko, ang mga aswang hindi nananakit yan kapag hindi mo sila pinapakialaman. May nakaaway ka ba? Wala po. Bakit naman ako magkakaroon ng kaaway? Ang mabuti pa, kaysa mag-usisa kayo dyan, tulungan nyo na lang akong gamutin si Isabel. Sumunod naman silang dalawa sa utos ni tatay. Pagkatapos nun, sobrang natatakot akong matulog sa kwarto ng mag-isa. Pero wala akong magawa kundi tiisin dahil wala ang nanay ko. Dumaan pa ang mga araw, naging bulgar sa baryo namin ang relasyon ni tatay at ni Ate Tess. Nabigla naman ako nung may dumating na isang babae para raw maging katulong sa bahay namin. Kinausap ko naman si tatay tungkol doon at kasama pa niya si Ate Tess. Nasa garden sila at nagpapahangin. Tay, bakit naman po kailangan pa nating kumuha ng katulong? Nandito naman sina Ate Tess at si Rosa. Asawa ko na si Tess. Anak na rin ang turing ko kay Rose. Tinanggap ko si Rose bilang anak dahil mahal ko ang nanay niya. Ako ang may-ari ng bahay na to at ayokong gawing katulong ang bagong asawa ko. Ano? Ang ibig mong sabihin magiging donya ang dalawang yan dito? Oo, magiging donya sila kagaya mo. Ano naman ang masama doon? Magkakapamilya na tayo dito. Tigilan niyo na nga po ang panguutos sa tatay ko. Alam ko na hindi mo kami matanggap pero mahal ko ang tatay mo. Handa akong pagsilbihan siya hanggang sa pagtanda niya. Kaya lang ayaw na niyang pumayag na magtrabaho pa ako eh. Talaga ba? Umalis ka na, Isabel. Marami ka bang lilinisin sa kwarto mo? Tatapusin ko lang muna tong paglilinis sa mga kuko ni Tess. Yang mukha mo pala, Isabel. Lagyan mo ng ointment ang sugat mo para hindi magmarka at masisira ang kagandahan mo. Magpahinga ka, mauuna ka pang tatanda sa akin kapag lagi kang ganyan. Pero Tito Peter, kung ayaw talaga ni Isabel na merong katulong, edi sundin nyo na lang po siya. Peter, kahit ngayon lang naman, huwag ka na kasing kumuha ng katulong. Pauwiin mo na yung katulong na dumating. Sige na. Ay, nako. Sige na nga. Halos hindi ako makapaniwala na si tatay pa ang nagsisilbi kay Ate Tess. Malakas kasi ang kutob ko na hindi mahal ni Ate Tess si tatay dahil na rin sa narinig kong usapan nila ni Rose. Hanggang sa makalipas pa ang ilang mga araw, nagulat naman ako nang hindi ko nakitang lumabas sa kwarto niya si tatay. Sa tansya ko, mga 3 oras na siyang nagmumukmuk sa loob. Ate Tess, anong ginagawa ni tatay sa loob ng kwarto niya? May sakit ang tatay mo. Ayaw niyang maistorbo. Gusto ko siyang makita. Mahigpit niyang binilin sa akin na hindi ka papasukin sa kwarto niya. Respetuhin na lang natin ang desisyon niya. Bakit naman po hindi? Anak niya po ako. May karapatan akong maglabas-masok sa loob ng kwarto niya. Huwag ka na magpumilit, Isabel. Hindi ka nga pwedeng pumasok Umalis ka nga dyan sa dinadaanan ko. Hindi nga pwede. Ano ba? Bakit mo ako sinampal? Kasi ayaw mo makinig sa akin. Kayong asawa na ako ng tatay mo. Subukan mo lang labagin ang lahat ng gusto ko. Hindi lang yan na magagawa ko sa'yo. Baka mapalayas pa kita nang wala sa oras. Isusumbong kita kay tatay. Yan ay kung makikinig siya sa'yo. Ito ang tandaan mo, ha? Iba ako sa nanay mo. Wag na wag mo akong subukan ng pagiging maldita mo dahil hindi tatalab sa akin yan. Tandaan mo yan! Dinuro pa ako ni Ate Tess. Nang mga oras na yon, bigla akong natakot sa kanya dahil ang dating mabait nitong aura ay biglang naging nakakatakot. 1 linggong nakalipas pagkatapos ng mga nangyari, lumabas na si tatay sa kanyang kwarto. Doon ko na lang nalaman kung ano ang kalagayan niya. Sobrang tamlay ng kanyang katawan at halos wala siyang ganang kumain. Peter, ubusin mo na yung pagkain mo. Naku, hindi ka gagaling yan. Nasusuka ako kapag pinipilit kong makakain. Iinom na lang ako ng tubig saka babalik sa pagtulog. Paano ka makakainom ng gamot niyan kung wala naman ang tiyan mo? Sobrang sakit ng dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. Tay, nagsusuka po ba kayo ng dugo? Ang mabuti pa dalhin na kita sa doktor para maagapan ka agad kung anong masakit sa'yo. Nakita mo naman na napapagod ang tatay mo Tumawag ka na lang ng doktor para papuntahin dito sa bahay. O di kaya ako na lang ang maghahanap.
Nay, hayaan niyo na pong magpahinga si Tito Peter. Alam niyo naman na hindi maayos ang pakiramdam niyan, kaya wala siyang ganang kumain. Ay naku, nag-aalala talaga ako sa iyo, Peter. Tay, tatawag na lang po ako ng doktor sa bayan para mapuntahan ka agad kayo dito sa lalong madaling panahon. Sige anak, samahan mo muna akong umakyat sa kwarto. Ako na lang ang maghahatid sa iyo. Si Isabel na. Kumain na lang kayo ni Rose dito. Walang nagawa si Ate Tess nang hilahin ako ni tatay. Dinala ko siya sa kanyang kwarto saka pinahiga sa kama. Paalis na sana ako nang biglang hinawakan ni tatay ang kamay ko. Mahigpit niyang pinisilyon, sabay nagpakita ng ngiting may halong lungkot. Alam ko na masama ang loob mo sa akin dahil nagawa kong ipagpalit ang nanay mo kay Tess. Pero anak, may naiwang sulat ang nanay mo sa akin. Aalis daw siya at sasama sa kabit niya. Hindi po totoo yan, tay. Hindi po yan magagawa ng nanay ko. Nung una ayaw ko din talagang maniwala. Nagbayad ako ng tao para lang puntahan ang nanay mo at nakita nga niya mismo. Kaya lang umalis ang nanay mo kasi nalaman niyang pinapasundan ko siya. Magkasama sila ng kabit niyang umalis. Ano po? Pakiramdam ko kasi hindi na ako magtatagal sa mundo. Kada gabi binabangungot ako. Hirap din ako makatulog sa gabi. Parang may nakatingin sa akin na hindi ko maintindihan. Ito pa, kapag sasapit ang 6:00 ng gabi, nakakakita ako ng nilalang na may sungay at gusto akong patayin. Matagal na po ba ninyong nararamdaman yan? Mga 1 linggo na. Iniinda ko pa rin ang sakit nitong tiyan ko. Parang hinuhukay. Kailangan kong magsula dahil kung hindi, mamimilipit ako sa sakit. Ano kaya nangyayari sa inyo, tay? Hindi ko din alam. Yung aswang na umatake sa'yo, nakita ko na siya sa panaginip ko. Ayun na naman. Sumasakit na naman ang ulo ko. Parang mababaliw na ako, Isabel. Malaki nga ang pinagbago ni tatay simula nang sabihin niya sa akin ang mga bagay na yun. Madalas na siyang nakakulong sa kwarto dahil natatakot raw itong lumabas. Nang dumating naman ang doktor, kaagad niyang tiningnan kung anong kalagayan ni tatay. Si Ate Tess na rin ang naghatid sa kanya sa labas ng bahay. Inabangan ko siya at tinanong kung anong nangyari kay tatay. Ano daw po ang sabi ng doktor? Ang sabi niya may tuberculosis daw ang tatay mo, kaya umuubo at nagsusuka ng dugo. Huwag kang mag-alala, meron naman siyang gamot na binigay sa akin. Bakit ba kasi ayaw akong papasukin ni tatay dun sa kwarto niya kanina? Ako sana magtatanong sa doktor eh. Nandito na kasi ako na asawa niya. Kaya bakit kailangan na nandun ka pa? Anak lang naman po niya ako. At saka hindi kayo ang asawa. Kabit po. Kabit. Abay ang sama ng tabas ng dila mong babae ka ha? Gusto mo bang masaktan ulit ha? Ginagalit mo ako ng husto eh. Nay! Ano na naman ba nangyayari dyan? Ito kasing babaeng to ang bastos ko magsalita. Ay naku, huwag niyo na pong pansinin yan. Pinapainit lang yan ang ulo mo eh. Ang mabuti pa, bigyan niyo na lang po ako ng pera. Kailangan ko kasing mabili ang sapatos na yon para mabigay ko kay Kiro. Ito anak, bumili ka rin ng para sa sarili mo ha? Teka po, wallet ng tatay ko yan ah. Bakit kayo po ang may hawak? Kasi nga asawa niya ako. Umalis ka nga dyan sa harapan ko at kailangan ko pang painumin ng gamot ang tatay mo. Matapos nang bigyan ng pera si Rose, binangga niya ako kaya muntik na akong matumba sa sahig. Maya-maya pa, narinig ko ang malakas na sigaw ni Ate Tess mula sa kwarto nila ni tatay. Nagmadali akong umakyat sa taas para makita kung anong nangyayari. Isabel! Isabel, tulungan mo ako! Ang tatay mo! Ano po nangyayari kay tatay? Nakikita mo naman, di ba? Nagpakatiwakal ang tatay mo! Tulungan mo akong putulin ang lubid! Bilis! Kunin mo ang gunting sa loob ng drawer! Dali! Oo po! Akin na yan! Tay! Tay, gumising po kayo, tay! Peter, wag mo akong iwan! Parang awa mo na! Wag mo akong iwan! Ayoko na. Hindi ko na kaya. Ang alin po ba? Nagpapakita pa rin po ba sa inyo yung demonyo sinasabi niyo sa akin? Oo. Aswang. Aswang ang palaging nagpapakita sa akin. Papatayin niya ako.
Mabuti na lang at wala nangyaring masama sa'yo. Pumahon ka na dyan at magpahinga. Tess, huwag mo kong iiwan. Nandito palagi ang aswang. Natatakot ako. Oh, hindi kita iiwan. Hukom, mas natatakot pa ako sa kalagayan ni tatay kesa sa aswang. Parang unti-unti siyang nasisiraan ng ulo dahil sa mga hallucination niya. Nang sumapit naman ang dilim, laking gulat ko nang makita ko si Kiro sa bahay. May dala siyang mga gamit. Una kong naisip na baka magtatanan sila ni Rose kaya siya nandito. Uy Isabel, madilim na pero bakit nandito ka pa sa labas? Gusto ko lang kasi magpahangin. Ano ginagawa mo dito? Naghahanap kasi ako ng trabaho kaya nag-offer si Rose na maging hardinero dito. Ganun pala. Grabe. Sila na lang atang nagdedesisyon dito sa bahay namin Napapansin ko parang malalim ang iniisip mo Ano bang problema? Si tatay kasi. Lumalala na ang sakit niya. Nabalitaan ko rin yun. Hindi ko na alam gagawin ko sa kanya Parang nababaliw na si tatay na hindi ko maintindihan. May nakikita rin siya ng mga nilalang na hindi namin makita. Saka palagi ding sumasakit ang tiyan niya. Kiro, dapa! Hoy, anak ng aswang! Tumakbo na tayo sa loob, bilisan mo! Hindi, meron akong pangontra dito. Sige pa, aswang! Lumapit ka pa! Tingnan natin kung hindi ka matusta kapag inubos ko ang isang plastic ng asin na to sa'yo! Tumatakas siya, Kiro! Hayaan mo na, babalik pa rin siya dito. Alam ko na ikaw ang habol niya, Isabel, kaya hindi ka dapat nandito sa labas kapag ganitong oras. Mag-iingat ka dahil hindi ka titigilan ng aswang na yun hanggat hindi ka niya napapatay. Sobra ako natakot ng mga sandaling yon kaya napahawak ako kay Kiro. Kung hindi siya dumating, baka napatay na ako ng aswang na manananggal. Hanggang sa bigla ding lumabas si Rose at nakita niya kaming dalawa. Hoy Isabel, bitawan mo nga si Kiro! Rose, inatake kami ng aswang kanina. Buti na lang walang nasaktan dahil may dala akong asin. Aswang? Nandito kanina? Wala namang masakit sa'yo? Ayos lang kami. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga ka na. Itago mo na rin yung asin na dala mo Hanggang isang umaga, umalis ako papunta sa palengke para bumili ng gamot ni tatay. Pagkabalik ko, kaagad akong pumasok sa kwarto ko at hindi ko inaasahan na madadatnan ko doon si Rose. Pinipili niya ang mga damit ko. Yung iba ay nakapatong na sa kama. Rose? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? At ano yan? Bakit mo pinapakialaman ng mga gamit ko? O bakit? Manghihiram ako ng damit mo. Hindi ba ang sabi ni Tito Peter? Huwag mo akong pagdadamutan, ha? Ang kapal naman talaga ng mukha mo, no? Lumabas ka na dito, please. Labas! Madamot ka, ha? Bakit ka may kutsilyo, ha, Rose? Papatayin kitang babae ka! Aray! Bakit mo ko sinugatan sa braso? Aray! Pasalamat ka at yan lang ang ginawa ko sa'yo. Matikman ko nga yung dugo mo. Ang sarap, Isabel! Nanlaki pa lalo ang aking mga mata nang makitang dinilaan niya ang talim ng kutsilyo na may bahid ng dugo ko. Sobrang nakakadiri pero tinatawanan lang niya ako. Binitbit niya ang iba kong gamit saka lumabas ng kwarto ko. Kaagad din akong bumaba para humanap ng gamot hanggang sa nakasalubong ko si Kiro. Uy Isabel, may dugo yung braso mo. Si Rose kasi nasugatan ako dahil sa dala niyang kutsilyo. Ano? Ginawa niya yun sa'yo? Oo, tulungan mo naman ako, Kiro. Gamutin mo tong sugat ko. Sige, ako nang bahala. Maupo ko na lang dyan. Alam ko naman kung saan nakalagay ang mga gamot Pupunta lang ako sa kusina. Isabel, ano nangyari sa'yo? Tanungin niyo po ang anak niyo. Ang daming dugo. Akin na yung braso mo. Dali! Bakit? Ano pong gagawin niyo? Nagulat naman ako nang malakas niyang hinila ang braso ko saka dinilaan ang dugo ko. Sinipsip niya ang sugat ko, kaya lang naging hindi ako komportable dahil ramdam ko na marami na siyang dugo na naiinom mula sa akin. Tumutunog pa ang kanyang lalamunan sa tuwing lulunukin niya ito. Nandito na ako. Ate Tess?
Ano pong ginagawa niyo? Sinisip-sip ko ang sugat para hindi na dumugo. Yan, gamutin mo na siya. Ay, naku, pambihirang bata talaga yung si Roso. Bakit at paano mo nagagawa ang mga bagay na to? Ang laki na nga ng sugat ni Isabel, oh. Kaya nga hahanapin ko siya at nang makausap ko ang babaeng yon. Malalago talaga siya sa akin sa ginawa niya. Isabel, namumutla ka yata. Ano bang nangyayari? Masyado bang masakit yung sugat mo? Hindi naman. Ayos na ako kasi nilagyan mo na ng gamot eh. Si Ate Tess, paano niya kaya nagawang lunukin ang dugo ko? Laking probinsya yata si Ate Tess. Noon pa man, kanya na ang turo ng matatanda kapag nasusugatan. Sipsipin para tumigil ang pagdurugo. Hindi ko alam kung napapraning ba talaga ako. Pero iba eh. Basta. Iba? Kagaya ng ano? Sabihin mo sa akin. Wala, sa akin na lang yon. Mamaya nga pala akit ako sa kwarto ni tatay ha. Gusto mo bang sumama? Hindi ako pwede. Sinabihan na ako ni na Rose at Ate Tess na hindi ako aakit sa kwarto niya. Nung sumapit naman ang gabi, dinalaw ko muna si tatay sa kwarto niya bago matulog. Pinakita ko ang sugat ko sa kanya at nabigla ako nang malaman na halos hirap na siyang magsalita. Nauutal at nanginginig ang kanyang boses. Alis, mga may aswang. Tay, alam ko po na nahihirapan na kayo pero nagtataka ako kung bakit hindi kayo gumagaling. Hanggang ngayon nagsusuka pa rin kayo ng dugo. Dapat kasi hindi na kayo nag-asawa para ako na lang ang mag-alaga sa inyo. Alis, merong aswang. Papatayin nila tayo, mga aswang. Sino po? Tay, sabihin niyo kasi ng diretso sa akin. Sino po ba ang mga aswang? Kilala niyo po ba ang aswang? Ang mabuti pa po wag na lang kayo magsalita kasi mas lalong lumalala ang nararamdaman niyo eh. Mga aswang sila. Matapos niyang sabihin yon ay kaagad na ring nakatulog si tatay. Sobra ako naawa sa naging kalagayan niya. Malusog siya at masigla noon, kaya hindi ko inasahan na darating sa puntong magkakaganito siya. Pagkababa ko naman, niyaya ako ni Kiro na umikot sa labas ng bahay. Samahan mo na ako, hindi kasi ako makatulog eh. Naninibago talaga ako dito sa bahay niyo. Si Rose na lang ang yayain mo. Matutulog na kasi ako eh. Saka isa pa, magagalit na naman yun kapag nakita niya magkasama tayo. Magpapahinga na raw kasi siya eh. O sige, pero saglit lang tayo ah. Mamaya may makita na naman tayong aswang dito. Oo, saglit lang. Nasaan na kaya si nanay, no? Grabe siya. Hindi man lang niya ako naalalang kamustahin. Baka nga totoong sinabi ni tatay na may iba na siyang mahal. Nakakalungkot naman ang sitwasyon mo. Lalo pa't nagkaroon kagad ng ipapalit ang tatay mo sa kanya. Kaya nga eh. Isabel, naririnig mo ba yung naririnig ko? Parang sinasakal yung kambing. Oo nga no. Tara, puntahan natin. Dahan-dahan lang at dito ka lang sa likod ko. Sige. Nakita kong may kinuhang espada si Kiro mula sa kanyang tagiliran na nakasabit doon. Dahan-dahan nga kaming naglakad papunta sa kulungan ng kambing. Hanggang sa nakarating na kami doon, may nakita kaming isang nilalang na korting tao pero merong malalaking pakpak. Kinakain niya ang kambing na hilaw. Ay, Diyos ko. Klaseng nilalang yan. Shh! Huwag kang maingay. Dito ka lang. Lalapitan ko siya. Huwag. Baka hindi mo siya kakayanin. Kakayanin ko siya. Basta kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Mapanganib ang aswang na yan. Isa siyang aswang na mandurugo. Sige, dito lang ako. Aswang! Harapin mo ako! Ikaw! Umalis ka dito habang nagpipigil pa akong patayin ka! Huwag mo nang pigilan. Patayin mo ako kung gusto mo. Yan ay kung magagawa mo akong talunin. Talaga bang hinahamon mo ako? Sige, subukan natin ang galing mo! Mahigpit akong napahawak sa isang malaking puno ng kahoy na naroon dahil sa takot. Nakita ko mabilis na sumalakay ang aswang para atakihin si Kiro. Mabilis namang umilag ang binata nang makalapit na sa kanya ang aswang. Mabilis na kumilos si Kiro para saksakin ang aswang na mandurugo at natamaan niya ito sa braso. Napaangil ang aswang, saka sinubukan niyang tumakas. Hinabol siya ng lalaki, kaya nataga niya ito sa likuran.
Hayop kang lalaki ka! Humanda ka sa akin! Babawi ako sa'yo! Bumawi ka kung kailan mo gusto. Hindi ako natatakot sa'yo. Kiro, hayaan mo na siyang makaalis! Nandyan ka pa pala! Ikaw ang gagantihan ko! Anak nang, sabi ko sa'yo huwag ka maingay dyan eh. Lumipad naman papunta sa kinaroroonan ko ang aswang, kaya mabilis akong tumakbo papunta kay Kiro. Nakasunod naman si Kiro sa aswang para masaksak niya ito gamit ang kanyang espada. Nang makalapit na sa akin ang aswang, bigla siyang bumalik sa pag-atake kay Kiro at nagawa niyang sugatan ang dibdib ng binata. Ikaw na babae ka, hindi pa ako tapos sa'yo. Humanda ka sa akin kapag nakahanap ako ng pagkakataon na patayin ka! Kiro, ayos ka lang ba? Oo, maliit na sugat lang to. Hindi ka kasi nakikinig eh. Kung hindi ka sana sumigaw, edi umalis na siya. Muntikan ka na tuloy. Pasensya na, natatakot din kasi ako eh. Tara na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Pagsapit ng umaga, nakita ko si Kiro sa may hardin at kausap niya si Ate Tess. Nagdidilig ng halaman ng binata ng mga oras na yon. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Ate Tess habang nagsasalita. Sa sobrang pag-aaway namin, hindi ko na alam kung saan nagpunta ang batang yun. Nagtampo siya ng sobra. Hayaan nyo na po, babalik din naman yun. Ate Tess, saan po ba nagpunta si Rose? Hindi ko din alam. Saka wala ka naman pakialam kaya wag ka na magtanong. Ako na pong bahala maghanap kay Rose kung sakali. Salamat ha. O Isabel, pinapapunta ka ng tatay mo sa kwarto niya. Sa mga araw na dumadaan, mas lalong lumalala ang kalagayan niya. Hindi na talaga siya nakapagsalita ng tuluyan ngayon. Saka takot na takot. Sige po, aakyat na ako sa kanya. Maya-maya na pagkatapos niya maligo. Kiro, maiwan ko na kayo ha? Sige po. Bakit ganun na lang ang pagbilis ng mga pangyayari? Noong nakarang araw sabi mo medyo umaayos ng pakiramdam niya. Tapos ngayon lumalala ulit. Yun nga din ang hindi ko maintindihan eh. Alam mo naman na may espesyalista nang pumunta dito para tingnan siya pero wala pa rin nangyayari. Dalhin mo siya sa albularyo. Malakas ang kutob ko na may nangyayaring kakaiba dito eh. Albularyo lang ang makakatulong sa tatay mo para gumaling. Makalipas pa ang ilang mga araw, dumating ang isang umagang hindi ko malilimutan. Nagising ako sa malakas na katok sa pintuan ng kwarto ko. Dali-dali naman akong bumangon para buksan yun. Kinabahan ako dahil iniisip ko na baka may nangyaring masama kay tatay. Kiro, anong ginagawa mo dito? Isabel, kailangan mo sumama sa akin. May kailangan kang makita. Ha? Dalian mo na, bilis. Sige, tara na. Doon tayo sa may kubo na malapit sa kakahuyan. Kubo? Matagal na naming inabando na yun kasi malapit sa gubat. Maraming ahas na nakita si nanay at tatay dun eh. Basta sumunod ka na lang sa akin. Dito na tayo. Ano bang ipapakita mo sa akin? Ito, silipin mo. May nakita akong kalansay dito tapos ang baho na. Hindi ko naman naaamoy na mabaho ah. Tingnan mo to, huhukain ko ng kaunti ang lupa. Ginamit ni Kiro ang isang maliit na kahoy para hukayin ang lupa. Unti-unting lumabas ang masangsang na amoy doon. Parang may nabubulok at sobrang nakakasulasok ang amoy. Napaduwal ako nang wala sa oras, hanggang sa lumabas ang kamay ng kalansay. Kiro! Kalansay nga! Sabi ko sa'yo eh, pero pakiramdam ko, nilibing talaga ng buo ang katawan ng tao na yan dito. At dahil lumipas ang panahon, naaagnas na siya. Sino naman kaya ang naglibing dito at sino kaya yan? Yun ang kailangan nating alamin. Meron na akong naisip kung sino ang kalansay na ito pero hanggat wala akong pruweba, hindi ko muna yun sasabihin. Ipapaalam natin to kina Ate Tess para mai-report ang pangyayaring to. Huwag ka munang gagawa ng hakbang. Ako nang bahalang gumawa ng paraan para malaman kung sino ang nakalibing dito. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na to? Meron kasing aso dito kanina. Hinuhukay niya ang bahaging ito. At nagulat na lang ako nang maamoy at makita ang bahagi ng katawan ng kalansay. Anong dapat nating gawin? Itiko mo muna ang bibig mo para mahuli natin ang taong nasa likod ng krimen na to. Kagaya nga ng napag-usapan namin ni Kiro, wala akong sinabihan sa nangyari. Hanggang sa biglang bumalik si Rose. Matamlay ito at galit na galit sa amin ni Kiro.
Iniisip niya kasing niloko siya ng lalaki habang wala kami. Ang galing niyo Pinaalis niyo lang talaga ako. Kung ano man yung iniisip mo, mali yan. Wala kaming ginagawa ni Isabel at saka kailangan ko siyang kausapin dahil sila ang nagmamay-ari ng bahay na to. Ganun ba? Sobra naman pag-uusap yan. Napapansin daw ni nanay na madalas kayong magkasama, araw at gabi. Alam mo, wala akong panahon para patulan ka, Rose. Maiwan ko na kayong dalawa. Alam ko kung anong ginagawa mo, kaya wag mo nang ipagkaila pa. May balak kang agawin si Kiro sa akin, ano? Akin lang siya. Naintindihan mo ba, ha? Iyong-iyo na ang lalaking yan. Wala akong pakialam sa kanya. Inis ko silang tinalikuran ng mga oras na yon. Hanggang isang umaga, nakatanggap ako ng tawag sa taong binabayaran ko para ipahanap si nanay. Isang masamang balita ang dumating sa akin. Mas lalo kong naguluhan sa mga pangyayari, kaya humanap ako ng pagkakataon para makausap si Kiro. Nang makita kong mag-isa siya habang kumakain ng kanyang almusal, nilapitan ko ito at kinausap. Kiro, ang sabi sa akin ng taong naghahanap kay nanay, hindi raw siya umuwi sa lugar nila. Nagdadalawang isip talaga ako kung totoong sinabi sa akin ni tatay na may ibang lalaki si nanay Tutulong ako na mahanap ang nanay mo sa kahit anong paraan. Naguguluhan na nga ako kung saan ko siya hanapin. Niwala nga ako kahit konting lead tungkol sa kanya. Yun nga lang. Teka, nakita mo na ba yung sulat na binigay ng nanay mo sa tatay mo? Oo, tiningnan ko yun at alam kong sulat kamay ni nanay yun. Nga pala, anong plano mo dun sa bangkay na nakita natin dun sa kubo? Huwag na nating pag-usapan yon dahil nandito tayo sa loob ng bahay. Ako nang bahala doon. Gumawa ka agad ng paraan kasi baka may ibang makaalam tungkol doon at isisi sa mga tao dito sa bahay ang mga nangyari. Malakas din ang kutob ko na may kinalaman nga ang mga tao dito sa bahay sa bangkay na yon. Hindi ko lang matukoy kung sino ba talagang pumatay doon. Ano? Oo. Uy, ayun na si Ate Tess. Papalapit na siya dito sa atin. Isabel, mamayang gabi nga pala may lakad ako. Doon ka na matulog sa kwarto ng tatay mo at asikasuhin mo siya, ha? Sige po, ako na pong bahala kay tatay. Napapagod na akong alagaan ng tatay mo Mukhang wala na atang pag-asa na gumaling. Hirap na siya kaya siguro dapat lang na magpahinga na si Peter. Lumalaban pa po si tatay. Oo nga, pero nauubos na ang dugo niya dahil araw-araw siya nagsusuka. Ate Tess, bakit hindi niyo dalhin sa albularyo yung tatay ni Isabel? Napapagaling ba siya ng albularyo? Kung doktor nga, hindi siya kayang pagalingin Yan pang mga albularyo na yan. Baka lang naman po. Ayoko magsayang ng oras sa mga bagay na yan. Ako na lang po maghahanap ng albularyo para mapagamot si tatay. Hindi ka nga talaga nag-iisip, ano? Dagdag gastos na naman yan. Alam mo naman na marami ng gastusin dito sa bahay. Pera naman po ni tatay yun Noon, pera niya. Pero nung naging asawa niya ako, pera na namin. Matapos ang usapan na yun, dun ko naisip na kaya mas pinili niyang hayaan si tatay sa ganung kalagayan ay para mamatay na ito. Hanggang sumapit naman ng gabi, nakahiga na ako sa kwarto ni tatay. Bigla akong nakaramdam ng pagkauhaw kaya bumaba ako. Sakto naman na nakita kong may lumabas sa pintuan. Sinundan ko yun para malaman kung sino. Nakita ko na naglalakad si Ate Tess papuntang Kakahuyan. Hanggang sa nang makarating na siya doon, may ipinahid siya sa kanyang katawan hanggang sa naging aswang itong manananggal. Dali-dali akong bumalik para gisingin si Kiro. Kiro! Kiro! Buksan mong pinto! Oh, Isabel, anong nangyayari? Si Ate Tess, nakita ko siya. Nakita ko siya naging aswang na manananggal doon sa gitna ng Kakahuyan. Sinasabi ko na nga ba sa tono pa lang ng pananalita niya kanina, halata ko ng ayaw niya sa albularyo dahil may tinatago pala siyang lihim. Pero ang tanong, bakit hindi ko naramdaman na isa pala siyang aswang? Paano mo naman mararamdaman ang bagay na yun? Isa akong albularyo, Isabel. Kaya lang, 1 taon pa lang akong naging albularyo, hindi ko pagamay ang lahat. At ang unang misyon ko ay hanapin ang aswang na manananggal na tumakas mula sa kabilang baryo. Ano? Kung ganun, malalaman mo ba ang dahilan kung bakit nagkasakit ang tatay ko? Kapag makita ko siya, malalaman ko. Kailangan ko siyang gamutin para maging klaro sa akin ang lahat. Pero sino kaya yung aswang na nakalaban ko at nasugatan nung nakaraan kung isang manananggal si Ate Tess? Hindi kaya si Rose? Kung ganun, masyado silang magaling na magtago ng kanilang pagkatao. Tumakas tayo dito.
Kailangang iligtas natin si tatay sa kanila, lalong-lalo na kay Ate Tess. Bakit kailangan na kayong tumakas? Huwag na muna. Kailangan na mapatay ko silang pareho kapag mapatunayan ko na aswang pati si Rose. Kung siya ba talaga ang aswang na nasugatan ko gamit ang aking espada. Hihintayin pa ba natin na maunahan nila tayo? Bakit hindi mo na sila patayin ngayon? Mapapahamak kayo ng tatay mo kapag bibiglain natin ang lahat. Sa tingin ko, matagal na rin nilang alam na isa akong albularyo. At kagaya ko, nagpapanggap lang din silang walang alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Kiro. Kailangan kong iligtas si tatay kay Ate Tess. Malakas ang kutob ko na may kinalaman siya sa nangyayari kay tatay. Tama ka. May ginawa nga talaga si Ate Tess sa tatay mo, kaya siya nagkaganon. Sigurado din ako na may gamit silang anting-anting, kaya hindi ko maramdaman ang kanilang pagkaaswang. Magpapanggap pa rin ba tayong walang alam? Oo. Sa makalawang gabi, kabilugan na ng buwan. Doon natin sila papatayin. Kailangan mo rin maghanda. Sigurado ako, nagmamanman din si Rose sa mga kilos natin. Kagaya ng napag-usapan namin, nagpanggap nga kaming walang alam sa sikreto ni Ate Tess. Doon lang naging klaro sa akin ang lahat kung bakit hindi siya naglalagay ng asin sa mga kinakain nila ng kanyang anak. Nabigla naman ako nang dinala ni Ate Tess si tatay palabas sa kwarto nila. Pinasakay niya ito sa wheelchair. Isabel, tong tatay mo nagwawala sa kwarto. Hirap na nga siyang makatayo eh. Yan, kaya nahulog siya sa kama kanina. Ha? Nahulog? Ang laki naman po ng pasa niya sa mukha. Yan kasi ang naunang bumagsak kanina. Kakalungkot lang kasi, nahirapan talaga siya magsalita. Parang bumaluktot ang dila niya. Parang nararamdaman ko na may gustong sabihin sa akin si tatay. Halata kasi sa mga kilos niya oh. Baka gusto niyang ipasyal mo siya sa labas. Dalhin mo muna siya doon. Sige na. Sige po. Gusto mo bang ipagluto na rin kita ng pagkain mo? Wag na po. Ako na po ang bahala magluto para sa sarili ko mamaya. Nagpupumilit si tatay na makaalis sa wheelchair kaya pinakalma ko siya. Dinala ko siya sa garden para makapag-relax pero ang mga mata ni Ate Tess ay nakasunod naman sa amin. Hanggang sa nakita ko doon si Kiro, nagtitrim ng mga halaman. Buti naman at nakalabas ng tatay mo sa kwarto niya. Kaya nga pero nakabantay pa rin si Ate Tess. Magagawa natin to ng paraan kung paano ko siya magamot. Anong paraan? Ilapit mo ang tatay mo sa akin. Ipapahawak ko sa kanya ang luya na ito. Kailangan ko rin siyang hipan sa noo. Sige tay, hawakan mo ang luya na bigay sa iyo ni Kiro. Isa siyang albularyo, kaya matutulungan ka niya. Huwag po kayong maingay, Kuya Peter, dahil baka makahalata si Ate Tess. Tumango naman si tatay at kinimkim niya ang luya na binigay ni Kiro. Doon na nagsimula si Kiro na gamutin ang tatay ko. Hinipan niya ang noo ni tatay at hinawakan nito ang kamay na may kimkim na luya. Pumikit si Kiro habang may binibigkas na latin. Maya-maya pa, tapos na siya sa panggagamot. Kaya nagkakasakit ang tatay mo dahil may pinapakain silang hindi dapat sa kanya. Gaya ng ano? Gaya ng parte ng katawan ng mga tao. Pero wala silang balak na yang gawin ang tatay mo. Ang gusto lang nila magkasakit ito at mamatay. Alam ko na ang dahilan kung bakit nila to ginagawa. Gusto nilang maangkin ang mga mana ko mula sa mga magulang ko. Nabalitaan ko na ang nyugan nyo ay nalipat na sa pangalan ni Tess. Sinabi sa akin ni Rose ang lahat. Ang mana ko nga talagang habol nilang dalawa. Gagawa tayo ng paraan para malabas ang pagkaaswang ni Rose. Kailangan kong malaman kung anong anting-anting ang ginagamit nila para maitago nila ang kanilang pagkaaswang. Kailangan kong makuha yon. Sige, susunod na lang ako sa mga plano mo. Isabel, handa na ang pagkain. Dalhin mo na dito ang tatay mo sa loob. Sige na, pumasok na kayo. Sige, Kiro. Napansin kong may pumatak na luha sa mata ni tatay habang tulak-tulak ko ang kanyang wheelchair papasok sa bahay. Tinabi ko siya at kinuhanan ng pagkain para subuan. Nagwala na naman siya ng akma kong isusubo sa kanyang kanin. Tay, kumain na po kayo. Nag-iinarte ka na naman, Peter. Iinom ka pa ng gamot pagkatapos niyan. Tito, masarap naman po ang pagkakaluto ko dyan eh. Hindi ba paborito niyo sinigang na baboy? Oo nga, tay. Sige na, kain na. Ano ba naman ang ginawa mo, Peter? Alam mo bang hirap na hirap ang anak ko sa pagluluto niyan tapos itatapon mo lang? Lantik ka talaga! Ate Tess, bakit niyo naman po sinampal ang tatay ko? Wala kayong karapatan na gawin yan sa kanya sa mismong pamamahay namin. Bakit? Lalaban ka ba, ha?
Eh kung patayin kaya kita ngayon, ha? Ate Tess, bitawan niyo po ang leg ko. Tama na po. Yan naman pala eh. Ang tapang mo kasi. Mamaya pala may papipirmahan ako sa'yo. Bilang asawa ng tatay mo, gusto ko na ako ang bahalang mag-asikaso ng lupa na may mga tanim na kape dun sa kabilang baryo. Kay nanay po yun eh. Hindi po yun kay tatay. Wala na ang nanay mo, kaya akin na yun. Naiintindihan mo ba? Ate Tess, baka pong masaksak niyo si Isabel. Ang tigas talaga ng ulo mo, Isabel. Inuubos mo ang pasensya ko. Iakit mo na nga yung tatay mo sa kwarto niya. Oy, Kiro, bakit ba palagi mong kinakampihan si Isabel, ha? Kasi alam ko namang wala siyang ginagawa. Saka medyo halata naman sa kilos yung mag-ina na kayamanan lang ng pamilya niya ang habol niyo. Wala namang pakialam si Isabel dun eh. Pero sana naman wag niyo na siyang apihin. Ito kasing babae na to, umaas ng kawawa sa harap ni Kiro eh. Yan ka na naman eh. Huwag ka nang magalit. Ay, siya nga pala, bala ko sana maghanda ng pagkain mamaya. Ako magluluto, pero gusto ko na magkakasama tayong kumain ha. Talaga? Oo, alam ko na kasi kung anong paborito mong pagkain eh. Tayong tatlo lang ang kakain. Huwag na si Isabel at ang tatay niya. Marami akong lulutuin kaya kasama sila. Sige na Isabel, iakyat mo na sa taas ang tatay mo. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko kasi kayang buhatin siya paakyat sa hagdan eh. Oo, sige, tara. Tinulungan ako ni Kiro na dalhin si tatay sa kwarto niya. Doon na kami gumawa ng plano. Hindi na namin pwedeng hintayin pa ang kabilugan ng buwan dahil alam kong mapapahamak lalo si tatay. Hanggang sa sumapit na ang dilim, palihim kong inilipat si tatay sa kwarto ko habang nasa baba ang mag-ina. Nandun sila habang naghihintay sa pagkain na niluluto ni Kiro. Binalutan ko ng asin at bawang ang aking katawan, saka nagsuot ako ng jacket para hindi yun mapansin. Ayan na, malapit na itong maluto. Excited na ako matikman na niluluto mo, Kiro. Masarap to, sinigurado ko talaga na magugustuhan mong lasa. Isabel, maghanda ka na ng plato mo. Nandito na ako, Kiro. Ngayong gabi, alam ko na makakakain na ako ng masarap na putahe. Ang putaheng matagal ko nang inaasam. Pero ang gusto ko po, kayo ang unang titikim ng niluto ko. Aba, oo naman. Eto na po isasalin ko na sa mga plato niyo ang niluto kong pansit. Ang bango nga, iho. Tikman niyo na po. Nakita kong napahawak sina Rose at Ate Tess sa tinidor na merong pansit at akmang isusubo yon. Nanlaki ang mga mata ko nang mabilis na maging aswang si Rose at inatake si Kiro. Mabilis din na nakailag ang binata. Unti-unti rin na nagpalit anyo bilang isang manananggal si Ate Tess, kaya sinabuyan ko na agad siya ng asin at bawang. Ang akala niyo ba mauuto niyo ako, ha? Alam ko ang plano niyong dalawa! Ikaw nga talaga yung aswang na nasugatan ko. Mga aswang kayong mag-ina. Dapat lang talaga na mamatay kayong mga demonyo! Kaya mo ako nasugatan nung gabing yon kasi sinadya kong hindi lumaban para isipin mo na mahina ako! Mga walang hiya kayo! Nang dahil sa inyo, nagkagano ng tatay ko! Humanda ka sa akin, Isabel ka! Isusunod kita sa nanay mo! Papatayin muna natin ang manggagamot na yan bago natin patayin si Isabel! Sige, ikaw na ang bahala sa binatang yan at ako naman, pupuntahan ko si Peter para patayin! Lumipad si Ate Tess papunta sa taas pero hindi ako nagpanik. Bago pa man ako lumabas sa kwarto, nilagyan ko na ng asin ng sahig kaya siguradong hindi makakalapit ang aswang sa tatay ko. Tumakbo si Kiro sa labas ng bahay kaya sinundan naman niya si Rose. Naisipan kong lagyan ng asin ng kalahating katawan ng manananggal saka sinundan ko siya sa taas. Ang akala mo ba magagawa mo pang saktan ng tatay ko? Traidor ka! Hindi ka lang ahas, aswang ka pa! Hindi ko naman kasalanan kung uto-uto ang tatay mo. Naniwala siyang umalis ang nanay mo at may ibang lalaki. Ang hindi niya alam, imbento ko lang lahat yon. Walang iya ka talaga. Sinira mong pamilya namin. Lahat ng bagay na meron kayo mapapasami ni Rose. Alam ko naman na natuklasan ninyo ang kalansay sa likod ng kubo. Akala nyo yata hindi din kami nagmamanman sa mga kilos ninyo. Ikaw ang may kagagawa nun. Sino ba ang kalansay na yon, ha? Sino pa edi ang nanay mo? Pero bago ko siya pinatay, pinilit ko muna siyang mag-iwan ng sulat para sa tatay mo.
Buwisit kasing binatang yon. Nagpakita pa sa anak ko kaya nang dahil sa kanya, unti-unting nasira ang mga plano ko! Walang hiya ka talaga! Pinatay mo ang nanay ko! Mamamatay ka rin! Galit ko siyang sinabuyan ng asin at bawang saka tumakbo papunta sa kusina. Kumuha ako ng kutsilyo doon para gawing panaksak sa kanya. Narinig ko naman ang tunog ng kanyang pakpak na nakasunod sa likuran ko, kaya dali-dali akong tumakbo kung nasan sina Kiro at Rose na naglalaban. Sinabuyan ko si Rose ng asin, kaya napasong ito at nagwala. Halos hindi ko na masugatan yung aswang na mandurugo. Kapag umatake siya sa akin, sabuyan mo kaagad siya ng asin at bawang. Oo, pero ang aswang na manananggal, ayan na rin siya. Lalabanan natin sila. Mapapatay natin silang dalawa, alang-alang sa pamilya mong sinira nila. Oo, handa akong patayin ng mga demonyo na yan. Parehas lang tayo nakapagplano ng maayos, kaya mahihirapan kayong manalo sa akin! Buwisit kang babae ka! Pinaso mo ang balat ko! Hindi lang yan ang mapapala mo sa akin ngayon! Sugurin na natin sila! Sabay silang umatake sa aming dalawa, kaya pinaulanan ko naman ang mga ito ng asin at bawang. Pareho silang natamaan, pero nagawang indain ng aswang na manananggalang hapdi sa kanyang katawan para lang masaktan niya ako. Dumiretso pa rin siya sa pagsalakay sa akin, kaya nagawa niya akong kalmutin sa braso at balikat. Ganon din si Kiro. Nasugatan din siya nung lumapit sa kanyang aswang na mandurugo para kalmutin ang mukha niya. Ang hapdi ng kalmot niya, sobrang talim ng kanilang mga kuko. Hindi tayo pwedeng sumuko. Nandito na tayo, Isabel. Kahit napapasok sila sa asin at bawang, nagagawa pa rin nilang umatake. Tumigas din ang balat ng aswang na mandurugo. Hindi ko siya kayang masugatan ng espada ko. Alam ko na. Ito ang katapat nila. Ano yan? Buntot pagi. Hinila niya ang buntot pagi na nakalagay sa kanyang likuran. Iwinasiwas na yon sa harapan ng mga aswang na umaangil habang nakatingin sa amin. Naglalaway na rin sila pareho dahil sa dugo na umaagos sa aming katawan. Sabuyan mo lang sila ng asin. Pasasaan at titigil din ang pag-atake ng mga yan kapag hindi na nila nakayanan ang hapdi ng kanilang katawan. Sige. Alam mo ba, Isabel, na sobra nagmamakaawa ang nanay mo sa amin na huwag siyang patayin? Sabi niya handa daw siyang ibigay ang lahat para lang buhayin siya at makasama ka. Itunuring kitang kaibigan. Pero hayop ka, isa ka palang traidor. Ni minsan hindi kita tinuring na kaibigan. Wala kang halaga sa akin na babae ka. Ang kayamanan lang ninyo ang mahalaga sa amin. Maling-mali na tinanggap kayo ni nanay at tatay sa bahay namin. Mga demonyo pala kayo. Wala naman sana akong balak na bigyan ng sakit ang tatay mo. Kaya lang nalaman niyang pinatay ko ang nanay mo at isa akong aswang. Para hindi masira ang plano ko, kailangan ko siyang pakainin ng laman loob ng tao para mawala siya sa katinuan. Hindi lang dahil sa laman loob na pinapakain mo sa kanya kaya siya nagkakaganon. May ginawa kang maitim na ritual para tuluyan siyang magkasakit. Hayop ka! Matalino ka naman pala. Pero bakit hindi mo alam na mga aswang kami? Dahil dito! May nilabas na anting-anting si Ate Tess na kulay itim at korting tatsulok. Nalaman ko na yun pala ay ang pangontra nila sa albularyo para hindi maramdaman ang kanilang itim na presensya. Mabilis silang lumipad para umatake kay Kiro. Hinanda naman ng binata ang kanyang buntot pagi para ihampas sa mga aswang. Isabel! Sabuyan mo na sila! Mga walang iya kayo mag-ina! Matusta kayong dalawa! Papatayin namin kayo! Lintik ka! Tinamaan mo ako ng buntot pagi mo! Papatayin kitang halimaw ka! Hindi mo mapapatay ang anak ko! Sinabuyan ko sila ng asin at sabay silang napahiyaw dahil sa hapdi. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit hindi nang hihina ang mga aswang na manananggal gayong nilagyan ko ng asin ang kanyang kalahating katawan. Mabilis akong umatake sa aswang na manananggal habang nagwawala ito sa ere sa sobrang hapdi ng kanyang katawan. Umapak ako sa likuran ni Kiro para mas lalo pa akong makatalo ng mas mataas. Nang maabot ko na ang aswang, doon ko na siya sinaksak sa dibdib. Hindi!
Ayoko pang mamatay! Walang yaka, Isabel! Papatayin talaga kita! Kiro! Tulungan mo ako! Itigil mo yung pagkalmot mo kay Isabel! Humanda kayo sa akin! Mamamatay na kayong dalawa ngayon! Mauna ka! Ha? Pwisit ka talagang lalaki ka! Isasama kita sa impyerno, Isabel! Hindi! Kahit kailan hindi ako mapupunta sa impyerno! Binunot ko ang kutsilyo na nakasaksak sa kanyang dibdib at muling sinaksak yun sa kanya. Hindi ko siya tinigilan hanggat sa hindi ko nakitang nanghihina siya. Maraming dugo ang lumabas sa kanyang sugat, kaya hirap na siyang makagalaw. Ibabalik ako ni Rose. Bubuhayin niya ako. Hindi ka na mabubuhay. Mga walang hiya kayo. Pati ang anak mo, papatayin namin. Kahit sa kabilang buhay, kapag magkita kami ng nanay mo sa impyerno, papatayin ko siya ulit. Hindi ako magsasawang iparamdam sa kanyang sakit na paulit-ulit kong pagpatay sa kanya. Manahimik ka na! Nay! Magbabayad kasi ginawa mo, Isabel! Mabilis na umatake sa akin si Rose at hinila niya ang buhok ko palipad sa ere. Sobra akong nalula at natakot. Napakapit ako sa kanyang mga paa dahil sa takot na bumagsak ako sa lupa. Tingnan natin kung paano pa kayo makakalaban ngayong nandito na tayo sa ere! Wala ka ng pangontra dahil ubus na ang asin at bawang mo! Rose, ibaba mo na ako! Walang yaka talaga! Wala kang puso! Kakainin kita! Halika dito! Rose, huwag mong hilahin ang buhok ko, aray! Masakit! Ano ba? Bitawan mo akong aswang ka! Kiro! Tumingin ka dito sa taas! Tingnan mo kung paano ko kakagatin ang leeg ng babaeng ito at sisip-sipin ang dugo niya! Lumaban ka, Isabel! Huwag mo siyang hayaan na makagat ka niya! Hindi ko na kaya, Kiro! Ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin! Paalam na, Isabel! Mas lalo niya pang pinahaba ang kanyang mga ngipin sa kaakmang ikakagat yun sa leeg ko. Kinapa ko ang aking bulsa at naramdaman ko ang isang malaking buong bawang na nilagay ko kanina. Dali-dali kong kinuha yon at saktong lumapat na ang ngipin nito sa leeg ko. Buong lakas kong pinasok sa bibig niya ang bawang at nang magtagumpay ako, dun niya ako biglang nabitawan. Mabuti na lang at nasa loko ni Kiro sa baba. May sugat ka sa leeg. Hetong panyo, itali mo sa sugat mo para hindi masyadong magdugo. Kailangan ko pa siyang harapin dahil hindi siya kayang patayin ng bawang. Kiro, patayin mo na siya. Dumidilim na ang paningin ko. Isabel, malakas siya at sobrang hirap niyang patayin. Pero para sa'yo, susubukan ko siyang patayin kaagad. Ayan na siya. Naghahanda na naman siyang umatake sa atin. Ako nang bahala rito! Sabay na hinanda ni Kiro ang kanyang espada at ang buntot pagi sa pag-atake sa aswang. Mabilis itong lumipad papunta sa kinaroroonan namin kaya tumalon si Kiro para tagain ang aswang. Nadaplisa naman ito dahil sa espada niya kaya sinigundahan niya kaagad ito ng malakas na pagpalo ng buntot pagi. Napaangil ang aswang dahil sa sakit at nakita kong unti-unti siyang nanghina. Akala ko ba malakas ka, aswang? Hindi nga talaga ako nagkamali. Kapag 3 beses ka nang matamaan ng buntot pagi, dun ka na magsisimulang manghina. Hindi ang kagaya mong baguhan na manggagamot ang makakapatay sa akin, Kiro. Kahit manghina pa ako, mahihirapan ka pa rin na patayin ng aswang na gaya ko. Talaga lang, ha? O heto, isang pangmalakasan na pag-atake! Saksakin mo siya sa dibdib! Ah! Walang yaka! Hindi! Ayoko mamatay! Ayoko! Wala ka nang magagawa. Nasaktuhan na kita sa dibdib. Alam ko na yan ang mas lalong magpapahina sa'yo at makakapatay sa'yo. Walang yakang lalaki ka! Paalam na, Rose! Paulit-ulit siyang hinampas ni Kiro ng buntot pagi hanggang sa tuluyang mawala ng hininga si Rose. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa at nakita ko na dahan-dahang naging abo ang kanyang katawan.
Ganon din ang katawan ni Ate Tess hanggang sa hindi pa nagtagal, nawala na lang sila na parang bula. Naiwan ang kanilang anting-anting na pangontra sa albularyo kaya kinuha yon ni Kiro. Binuhat niya ako pero pakiramdam ko para akong inaantok. Hanggang sa nawalan na ako ng malay at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Umaga na nang magising ako. Puno ng bandage ang aking sugat at nakita ko si tatay sa aking harapan na nakaupo sa kanyang wheelchair. Tay, ayos ka lang ba? Uy, gising ka na pala. Galing kasi ako sa kusina para magluto ng makakain natin. Yung tatay mo pala, gusto ka raw niya makita kaya binaba ko siya para mabantayan ka niya. Kailan kaya makakapagsalita si tatay? Kailangan ko pa siyang gamutin para tuluyang manumbalik ang lahat ng enerhiya niya sa katawan. Masyado siyang naapektuhan sa ginawang itim na ritual nung test na yon. Kiro, ang kalansay ni nanay. Kailangan natin siyang kunin dun sa likod ng kubo para mapalibing ng maayos. Oo, nakatawag na rin ako ng mga tao mula sa bayan para ipaalam ang mga nangyari. Paparating na rin sila. Salamat sa ginawa mo para sa amin na. Saka nga pala, aalis ka ba? Hindi pa. Kailangan ko pang gamutin ng tatay mo. Kapag magaling na siya, saka ako aalis. Sige, gawin mo ang lahat na makakaya mo para gumaling ang tatay ko. Sa ngayon, kailangan ko munang unahin na mapalibing si nanay ng maayos. Naintindihan kita. Ang mabuti pa, dalhan na lang kita ng pagkain dito para sabay na rin kayong kumain ng tatay mo. Ngumiti ako kay Kiro bilang pasasalamat sa ginawa niya para sa amin. Makalipas pa ang 2 linggo, naipalibing ko na si nanay. Unti-unti nang naging maayos ang kalagayan ni tatay at nakakapagsalita na rin siya. Marami siyang sinumbong sa akin ng mga ginawa ni Ate Tess sa kanya. Naawa ako kay tatay pero sa tingin ko wala na akong dapat pang pagsisihan dahil nagawa ko namang patayin ang mga demonyong sumira sa aming pamilya. Patawarin mo ko anak kung naniwala ako kay Tess. Mabait kasi siya at noon pa man mahal na mahal siya ng nanay mo bilang isang kaibigan. Naintindihan ko po kayo. Kahit nga ako nagkamali rin dahil nagtiwala ako ng husto kay Ate Tess at kay Rose. Magsisimula ulit tayo, anak. Opo, tay. Nabigyan na rin natin ng hustisya ang pagkamatay ni nanay. Siguro ngayon, masaya na siya dahil nakawala na tayo sa mga taong traidor. Sana nga mapatawad din ako ng nanay mo. Kuya Peter, Isabel, magpapaalam na po ako. Kailangan ko nang umalis para makahanap ako ng bagong trabaho. Kiro, dito ka na lang. Gusto ko sanang maging bodyguard ka ni Isabel. Ano po? Ano, ayaw mo ba? Sa ganda ng anak ko, ayawan mo? Gustong gusto ko po at saka, ang totoo, napamahal na rin kasi sa akin si Isabel eh. Ay nako, magmahalan kayo hanggat gusto ninyo. Pero wag na wag kang magkakamaling sakta ng anak ko, ha? Si tatay naman eh. Hoy, ikaw naman Isabel, huwag ka na rin magpakipot ha? Alam ko naman na gusto niyo ang isa't isa eh. Napakamot na lang ako sa bato ko ng mga oras na yon. Tuluyan ko na nga naging bodyguard si Kiro. Hanggang sa ilang buwan pang nakalipas, naging magkasintahan na kami. Tuluyang bumalik sa maayos ang kalagayan ni tatay. Sa ngayon po, Hukom, meron na kaming 2 anak ni Kiro. Isa na rin siyang magaling na albularyo at dinadayo ng mga tao para lang makapagpagamot. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Hukom. Maraming salamat at more power sa inyong channel.